Magandang gabi po sa bawat isa. Narito po ang listahan na ating babanggitin para sa ating panalangin. Pastor Stella Jeronimo, Pastor Ted Ribo and Family, Pastor Nael Tongco and Family, Pastor Jerry Delagit, Pastor Mike Santos, Pastor Ron and Sister Leonie, Reynosa Family, Pastor Jun Jeronimo and Family, Pastor Samuel Montiagodo, Nana Nemen, Sister Neneng and Sister Ayen, Sister Blancy, Baby Muding Meharas and Family, Sister Judith, Brother Chris and Brother NC, Sister Jeneline Katrina, Concept and Kyle Valiente, Marinas Family, Sister Christina and Sister Jessica Imsuan, Sister Edna and Sister Abigail Marquez, Buatis Bartolome Family, Nana Yole and Family, Pastor Larry and Sister Glenda Pontillas, Carizo Family, Brother Ronald Buenaventura and Family, Sister Raquel Buenaventura, Brother Jojo, Sister Marivic and Sister Neche Jiran, Sister Trisha, Trixie and Tristan Larisma, Sister Isang Constantino, Cabalas Family, Brother Rod, Sister Ana and Sister Praise de los Santos, Sister Cherry Arzala, Sister Orfa, Sister Sharon and Sister Nimpa, Sister Christine de la Cruz and Family, Sister Yole Pantig, Sister Meli Montaño, Brother Jeffrey Carizo, Sister Feli Dizon, Sister Caroline Bacohan and Sister Nancy, Maulawen Family, Brother Marvin Lau, Sister May Santos, Sister Pina Montiagodo, Sister Edel Castro, Brother Reynaldo Rodriguez, Sister Joy Acosta and Sister Eleodora Medina, Nanay Leonel Lopez, Brother Julius Pantig and Family, Sister Fen MJ Danganan, Brother Dixon Paras, Brother Richard and Brother Scott Michael Wayan, Brother Gerald Handa and Family, Sister Sarah Licardo and Family, Brother Brian Bernardo, Sister Cam Saito, Zabala Family, Sister Miel Kabatingan, Brother Gerald de la Cruz, Sister Nihal Abdul Rauf and Brother Alexander Mamao, Sister Cecilia de Sahagun, Brother Delio Larin, Sister Liway Apa and Family, Brother Francisco Familiar, Brother Sam Benisano, Sister Baby Orsabi and Sister Belen, Brother Jerry Lazaro and Family, Sister Zea Callejo, Brother Vic Gutierrez and Family, Brother Francisco Senon, Baby Gavin Manzulim, Sister Lani Ramos, Sister Janet Abuel, Sister Hilary Ann Abuel, Baby Julian Chris Alfante, Sister Crescencia Ramos Rico, Nanay Gloria, Pastor Hener Ado, Brother Richard Elima, Brother Michael Tailo, Brother Ishmael and Brother Joaquin Ong, Baby Penelope Jane Leoncio, Brother Juanito Ramos, Sister Joanne May Ragusante, Brother Paul Anthony Gutierrez and Family, Sister Filomena Tugade, Sister Agang Cruz, Brother Ryan Dagdag and Family, Sister Madeline Napalang, Sister Mary Beth Balahadia, Brother Leo Garcia, Sister Julia Micaela Dominganyo, Brother Jonathan Binuya, Sister Susan Lopez, Attorney Carlos Borja Jr., Sister Aida Cruz de Leon, Brother Reynaldo Moreno and Family, Brother Nelson and Sister Vivian Pabigayan, Sister Julieta Gutierrez, Sister Aida Quiazon, Brother Brian de la Cruz, Sister Mercy de la Cruz, Brother Edgar Ventura, Sister Mariel Sebastian, Mr. and Mrs. Jed and Danny Vedayo, Sister Lizelle Bangayan, Sister Melogin Paliago, Brother Renz Louis Abangan, Sister Vanessa Abingoza, Brother William Valencia Jr., Brother Ramon Rodriguez, Brother Fitz Mark Nevado, Sister Sandra and Brother Luisito Perez Sr., Brother Rylan, Sister Josie and Chin Vengua, Brother Shankar Lim, Sister Rosita, Enano Family, Dumo Family, and Layag Family. Magandang gabi po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid, sa inyo po, mga kapatiran, sa Iglesia ng Piel, at gayon din po sa inyo, mga kapatid ko, Tupasong Tamo. At sa lahat po ng patuloy na nakikibahagi sa gawain ito. Ngayon pong gabi, magpapatuloy po tayo sa ating panalaginan. At muli po ako magbabahagi sa inyo ng banal na salita. Ito po ay ating mababasa sa 1:15-11. Ang sabi dito ay, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapag sa inyo at upang ang inyong kagalakan ay malubos. So, ang ating paksa ngayon ay paano tayo magkakaroon ng lubos na kagalakan. Kasi po,
nakita ng Panginoon na sila ay dumadaan sa pagsubok, ang mga alagad ay, ito po ay sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo at upang ang inyong kagalakan ay malubos. Ibig sabihin ng Panginoon, sa panahon ng mga pagsubok, mayroon siyang inilaang salita para tayo ay mabigyan ng kaaliwan at kung tayo nanghihina, ang kanya rin salita ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Ang kanyang salita, ang sabi po ng banal na aklat, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Kaya nga po, sa lahat po ng bahagi ng ating buhay, kailangan po natin araw-araw, meron po tayong mga salita na ating binabasa. Ito'y salita ng Diyos. Kaya dapat ay basahin natin na mayroong pagbubulay-bulay. At pagkatapos na ito'y ating nabulay-bulay, mas maganda po yung ito'y minimemorya natin. Kamka nga po nitong salitang ito. Sa panahong ito na marami pong mga kapatid na nasa panahong ito ay nakakaramdam ng kalungkutan. Marami tayong mga kapatid sa panahong ito nangihina dahil meron pa rin mga kapatid na nasa karamdaman. At meron pa rin tayong mga kapatid dumadaan sa mga kahirapan ng buhay. So yung kapangyarihan ng salita, ito ibinigay ng Panginoon, hindi lamang para sa mga alagad, kundi sa bawat isa sa atin. Ang salitang makapangyarihan ay sinabi niya sa mga alagad, ang mga bagay na ito sinalita ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapa sa inyo at ang inyong kagalakan ay malubos. So, yung kapangyarihan ng salita ay magbibigay sa atin ng lubos na kagalakan. Kaya nga, mga kapatid, ang pagbabasa ng banal na salita, hindi po yung pagkabasa, isasara na. Ito po ay kailangan. Pagkabasa natin ay bulay-bulayin pa natin. At mas maganda nga po pagka ito'y nabulay-bulay natin ay namimemorya pa natin. Na kahit na ano ang ating ginagawa, ay hindi natin malilimutan ang kanyang salita. Sapagkat ang salita ng Diyos may kapangyarihan. Sa panahong ito, lalo na tayo ay nakakaranas ng kalungkutan, ang kanyang salitang makapangyarihan ay magbibigay sa atin, sabi niya, ng lubos na kagalakan. At ang kapangyarihan ng salita, kung tayo nangihina, magbibigay pa rin sa atin ito ng kalakasan. Lubos na kagalakan, kalakasan, at ito, Panginoon. At itong mga salita na ibinigay ng Panginoon, ang sabi ng banal na aklat, ito'y makapangyarihan magpakailanman. At katulad nga namin na sa aming kalagayan ay marami po sa mga kapatiran na katulad ko rin na sila ay naging babaeng balok. Nakalulungkot po. Pero pagka nabulay-bulay ang salita ng Panginoon, dito ka bibigyan ng kagalakan, ng kaaliwan, sapagkat ang salita niya ay may kapangyarihan. Kung ikaw ay nangihina, magbibigay sa iyo ito ng kalakasan. At sa panong ito na tayo ay nakakaranas talaga ng mga kalungkutan. Pero ang ating pong gawin ay bulay-bulayin natin ang salita ng Panginoon. Kasi ito ay sinabi ng Panginoon na sa panahon na nalulungkot yung mga alagad ay sinabi niya, ang mga bagay na ito sinalita ko sa inyo upang kayo magkaroon ng kagalakan, upang kayo magkaroon sa akin ng kagalakan, at ang inyong kagalakan ay malubos. Tingnan niyo ang pagmamalasakit ng Panginoon, hindi lamang kagalakan, kundi ang inyong kagalakan ay malubos. Tandaan natin, malaking tulong po yung kagalakan sa buhay natin. At natatandaan nga na isang kapatid, hindi niya raw nalilimutan yung salitang ang masayang puso ay mabuting kagamutan. Kaya nga, ito ay may kapangyarihan, nagagamot ang lahat ng sakit, sakit ng kahirapan, sakit ng
katawan at ang mga sakit ng kalungkutan. Ito ay may kapangyarihan upang tayo ay bigyan ng kagalakan at sabi ng Panginoon, ang lubos na kagalakan ang kanyang ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Kaya nga mga kapatid, sa panahon ito, sa halip na isipin natin yung mga bagay na nakalulungkot, ang isipin natin ay sabi nga pala ng Panginoon, kaya niya ibinigay yung salita ay para magkaroon ako ng kagalakan. Sabi nga pala ng Panginoon, ang kagalakan na ibinibigay niya ay lubos na kagalakan. Kaya nga mga kapatid, sa panahon ito, totoo na tayo ay dadaan sa iba't ibang kahirapan ng buhay. Ito ay mga pagsubok. Na habang tayo nabubuhay, dadaan tayo sa iba't ibang pagsubok. Pero, ang salita ng Panginoon nananatiling ipinagkakaloob sa atin upang hindi tayo manghina, upang hindi tayo mangilupaypay, upang tayo ay huwag magkaroon ng at upang ang nais ng Panginoon hindi lang kagalakan, lubos na kagalakan. Dahil ang kanyang salita ay gamot na may kapangyarihan magpalakas, magpagalak, may kapangyarihan na tayo ay bigyan ng kapayapaan sa panong ito na tayo ay dumadaan sa iba't ibang pagsubok sa buhay. Kaya ulitin ko po ang sinabi ng Panginoon. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kagalakan at ang inyong kagalakan ay malubos. Di po ba? Nakatutuwa yung sinabi niya, hindi lamang basta kagalakan upang tayo magkaroon ng lubos na kagalakan. At ito ay hindi sa material na bagay, kundi sa Kanya. Sa Kanya na may kapangyarihan, magbigay sa atin ng kagalakan lubos. Kaya nga sa panong ito ay nalalaman ng Panginoon. Marami tayong mga kalungkutan sa panong ito. Pero itong salitang ito ay magkaisa po tayo. Kung paano binasa ko ito sa inyo ay magkaisa tayo na espiritu. Basahin, bulay-bulayin. At habang binubulay-bulay natin ay ibinibigay ng Panginoon ang kapangyarihan nito upang ang ating kagalakan ay malubos. Kaya purihin natin ang Panginoon sapagkat sa panong ito ay alam ng Panginoon habang tayo nabubuhay, dadaan tayo sa iba't ibang pagsubok sa buhay, pero ang kanyang salita, makapangyarihan magpakailanman. Basahin, bulay-bulayin, memoryahin, upang ito ay magkaroon ng bisa sa ating buhay. At ang kagalakan na nanggagaling sa Panginoon, lubos na kagalakan, ang ilalagay niya sa ating mga puso. Kaya purihin natin ang Panginoon. At mga kapatid, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat sa aking edad, pagka tinatanong nila na ako ay ilang taon na, at nagugulat sila, ako ay mag-84 na, pero bakit malakas? Alam nyo, ang isa sa nagpapalakas sa atin, yung tayo'y may kagalakan. At ang kagalakan ito ay nanggagaling sa salita ng Panginoon. Araw-araw, huwag po tayong papat lang na ito'y ating basahin, bulay-bulayin, at kung habang nasa sakyan tayo, kung tayo ay bumiyahe, memoryahin natin. Sapagkat ito ay may kapangyarihan upang tayo bigyan ng lubos sa kagalakan. Kaya purihin natin ang Diyos sa makapangyarihang salita, purihin natin ang Diyos sa katapatan ng mga salita niya. Purihin natin ang Diyos sapagkat tayo'y kanyang ipinagmamalasakit na kahit ano ang kalagayan natin sa buhay na ito. At tayo po ay magpatuloy na tayo ay magdalangin namin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat. Alam na alam niyo ang kailangan namin sa panahon ito, ang kaaliwang mula sa inyo. At walang ibang kapangyarihang mabibigay sa amin ng kaaliwan, kagalakan, kundi ang kapangyarihan ng inyong mga salita. Kaya nga, Ama, tulungan niyo po kami. Kaming magkakapatid ay magkaisa kami ng Espiritu. Pahalagahan namin, pagtiwalaan namin
at bulay-bulayin namin ang salita na may kapangyarihan upang sa panahong ito na kami ay may kalungkutan, magbigay ng lubos na kagalakan. Sa panahong ito na kami nangihina, ang kapangyarihan ng salita ang magbibigay sa amin ng kalakasan. Patuloy niyong pagpalain ang mga kapatiran, ang mga kapatid sa Iglesia ng Piel, kayo rin ang nakakakita, nakakaalam, nakadarama ng kanilang mga kalagayan. Kaya nga, O Diyos, tulungan niyong magkaisa kami ng Espiritu. Ito'y aming basahin, bulay-bulayin, upang kami sa panahong ito ay maranasan namin ang pangako niyo, ang lubos na kagalakan. At ang mga kapatiran sa Iglesia ng Pasutamo, dumaraan din, Panginoon, sa mga panghihina, sa kalungkutan. Loobin niyo rin, Ama. Ang kapangyarihan ng iyong salita ay magbigay kaaliwan. Ang kapangyarihan ng iyong salita ay magbigay ng kalakasan sa mga panghihina namin sa mga pagsubok. Ako po, Ama, ay umaasa sa tulong at patnubay ng banal na Espiritu. Ang inyong pagmamalasakit sa amin ay magpakailanman, sapagkat ang mga salita na inyong ibinibigay, ito ay may kapangyarihang salita. Tapat ang lahat ng inyong mga pangako upang kami makapamuhay sa kabila ng mga panghihina at kalungkutan, ay madama pa rin namin ang lubos na kagalakan sa kapangyarihan ng inyong salita na ipinagkaloob po ninyo sa bawat isa sa amin. Umaasa nga po kayo ang aabot at tutulong sa mga kapatid sa Iglesia ng Piel, sa mga kapatiran sa Iglesia ng Pasutamo. Kami ay inyong mga anak, ipinagmamalasakit magpakailanman. Ang lahat kong ito, Ama, ay aking ipinagpapasalamat, hinihingi sa pangalan ni Jesus. Amen. Marami mang hadlang sa ating pagsunod at kadalas ay napapagod. Hindi pa pipigil, patuloy na maglilingkod. Tangi kong mithiin, ikaw ay malugod. Ikaw ay aking paglilingkuran, nahihirapan man kahit pa nasusugatan. Kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anumang danasin ko, basta't ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Lumusang ang kinim, ang buhay na laan, para lamang sa iyong kaluguran. Hindi man kita kayang higitan, laging susubukang ibigay sa'yo ang pinakamainam. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran, nahihirapan man kahit pa nasusugatan. Kasangkapanin mo, ikaw ang